Ang kwento ni Bugan at Kinggawan. Si Bugan ay anak ni Dakawe at ng bathalang nagngangalang Hinumbian. Siya ay mula sa ikalawang rehiyon sa kalangitan na tinatawag na Luktag. Sa lugar na ito, wala siyang gustong mapangasawa, kaya't inanyayahan siya ng kanyang tiyong si Bayubibi na bathala ng ulan, na bumaba sa ikatlong rehiyon ng langit na hubalan. Pagkarating niya rito, ay pinayuhan muli siya ng kanyang mga kamag-anak na humanap ng mapapakasalan. Ngunit, dahil ayaw niya pa rin, muli siyang pinababa sa kabunian na huling rehiyon ng kalangitan na pinakamalapit sa lupa. Siya'y nanirahan sa bahay dahil sa pagiging mapili ng dalaga, inayawan niya ang pag-ibig na inaalay nito sa kanya. Malapit sa bahay ni Lidum ay may lugar na tinatawag na Habiyatan, na pinaninirahan ng Diyos na gayon din ang ngalan. Dumalaw si Habiyatan kina Lidum at doon nakita ang dalaga. Nainis ni Habitan na pasamahin ang dalaga upang makilala nito ang kanyang anak. Si Bugan ay pumayag naman na makilala ang anak ng Diyos. Nang makita nito si Biglat, ang Diyos ng Kidlat, siya ay natakot at nangilabot sa bagsik nito. Kaya muli niya itong inayawan at umalis sa bahay ni Habiyatan. Habang siya'y naglalakad, natawag ang kanyang pansin ng isang lugar na tinatawag na Panggawan. Sa gitna ng gubat ay may nagngangalang Kinggawan. Siya ay agad na bumalik sa Luktag upang ipabatid sa kanyang ama na nais siyang bumaba sa daigdig at magpakasal kay Kinggawan, na agad na nagpaibig sa kanya nang unya itong makita. Inusisa ni Bugan si Kinggawan tungkol sa kanyang buhay at nakilala na rin ng dalaga ang ina nito. Hindi naglaon ay nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng anak. Dahil si Bugan ay galing langit, maraming tao ang nainggit at nagalit sa kanya, na nagsanhi ng hindi maganda para sa kanya at kanyang pamilya. Dahil sa labis-labis na pamiminsala sa kanya ng mga tao, inumungkahi niya kay Kinggawan na pumunta sila sa langit. Ngunit dahil sa takot na naramdaman ng lalaki, hindi niya magawa ang sumang-ayon sa asawa. Nagalit si Bugan kung kaya't nagpasya siyang lisanin ang bayan at hatiin ang kanilang anak. Bago pa man niya ito mapigilan ay huli na ang lahat. Nahati na ito ni Bugan at ibinigay sa kanya ang itaas na parte. Ang ibabang parte naman ay kay Bugan, at dahil siya'y isang bathala, binugahan niya lamang ng hininga ang daladala niyang bahagi at ito'y nabuhay muli. Sa kabilang dako, ang mga bahaging kay Kinggawan ay nabulok at nasira. Dahil isa lamang siyang tao at wala siyang alam at kakayahan sa pagbubuhay muli ng mga patay. Huli na nang maisip ito ni Bugan, kaya't labis siyang naghinagpis at ang mga naiwang parte ay ginawa niyang mga bagay na mapanira sa tao, bilang ganti at parusa sa kanilang ginawang pagpapahirap sa kanya noong siya'y namumuhay sa mundo.